Dito ulit tayo mga kababayan sa ating short video kung saan ang pinag-uusapan natin dito hindi na politics, kundi yung mga bagay-bagay affecting our family, our relationship, our daily activities. Sabi ko nga mga kababayan, yung purpose natin para yung ating mga personal experiences, baka may mapulot yung ating mga kabataan mula sa ating mga experiences mga kababayan. Kaya sabi ko nga, ini-encourage ko kayo, i-post ninyo rito sa comment section ng ating video kung ano yung inyong mga problema na na-encounter ninyo at pag-usapan natin. Di ba? Hindi naman sa ako ay magaling sa inyo. Kundi through sharing, baka makahanap tayo ng kagaanan sa ating pakiramdam. Di ba? Minsan nga sa pakikinig lang ng mga nararamdaman natin na isi-share natin, gumagaan ang ating pakiramdam. Di ba? Kasi at least lumalabas yung mga bigat na ating nararamdaman. Ngayon, yung ginawa nating short video last time, na yung titulo, bawal ba talagang umasenso dito sa Pinas? Kasi maraming magagalit. Marami yung nag-react. Basahin natin mga kababayan yung ilan sa mga reactions ng ating mga kababayan. At maraming salamat. Umabot na po sa 10,000 yung mga nakapanood. Ayan po. Bawal ba talagang umasenso sa Pinas kasi maraming nagagalit? 10,000 na po yung nakapanood. Ngayon, basahin natin yung ilang mga reactions. Sabi ni Claribel Javier, Korika dyan, Bullseye, para umasenso, wa na paling-falinga. Di ko maintindihan kung ibig sabihin niya ng palin-falinga. Para di mo makita yung mga distractions. Para focus ka sa pagpaunlad ng sarili para sa family. Thanks and congrats, Bullseye. Yan yung sinasabi natin mga kababayan. Sabi nga sabi sa kanta, huwag mong pansinin ang mga naninira sa'yo. Anong kanta ba yon? No si balasi. Basta niya alam mo lang ang ginagawa mo. Basta yung ginagawa mo, tama. No si balasi lang. Sino ba sila? Tama po? Kasi distraction lang po sa ating mga pangarap sa buhay. Kasi sa ating paligid po, hindi nawawala yung inggit. Ang unang nainggit dyan, yung mga nakaka-observe sa'yo, yung lagi kang nakikita sa paligid, yung neighborhood. Kami nga po rito, noong medyo mahirap pa yung aming buhay, mga kababayan, may neighbor kami na laging nakangiti sa amin. Pag in-invite namin sa mga okasyon, pumupunta dito sa bahay. Noong nagpaayos na kami ng aming bahay kasi nasira ng bagyo, alam naman di namin pa ipaayos. Giba po itong bahay namin. Natira ito po na kusina at saka isang kwarto. Yung sala namin, ubos. Yung napakalakas na bagyo. Siyempre, nagsumikap din po ako na mapaayos yung bahay. Nang mapaayos namin, di na ako kinikibo. Wala man akong ginagawa na masama. Tapos, nakabili kami ng sasakyan. Siyempre, sinuwerte rin. Nagtinda-tinda po ako ng cream. Mind your own business nga eh. Nagpaturo ako kung paano maging successful sa buhay. Umangat yung company po ng RF3. Inaward sa amin yung MUX. Lalong sumama yung loob. Nang i-deliver sa amin yung MUX ko, Isuzu MUX. Ginarahe ko diyan sa labas. Tinakpan po ng karton. Sabi ko doon sa aming kasama sa bahay, sino ba naglagay ng karton diyan sa sasakyan? Iwan ko anya kuya. Yun pala yung neighbor namin. Kasi ang sabi, nasisilaw daw. Yung refleksyon ng araw tumatama doon sa sasakyan kasi bago. Ayun, kumikinang. Sabi ko, takpan mo yung araw. Di ba lata mga kababayan na
masyadong nainggit. Ngayon, yun ang isa sa gusto kong sabihin sa inyo. Iwasan po natin yung pag-inggit sa kapwa. Pag nakita ninyo yung inyong neighborhood na umasenso, imbis kayong mainggit, magtanong kayo bakit umasenso. Baka may nakaturo. Halimbawa, sa party ko, naturuan kasi po ako dati, hindi man ako marunong. Nagpaturo ako po sa mga success coach. Ang isa sa nakaturo sa akin po, si John Calob. Kilala niyo si John Calob? Yung sabi ni John Calob, mga kababayan, pumunta rito, dapat kung gusto mong umasenso sa buhay, dapat ma-acquire mo yung tinatawag na millionaire's mind. O di ba? Na-curious ako sa sinasabi ni Calob. Nagpa-seminar rito, nag-attend po ako, yan po ang simula. At sabi niya, dapat alisin natin yung inggit sa katawan. Yun pala, mga kababayan, ang sikreto. Una, dapat ma-acquire mo kung ano yung pag-iisip ng mga mayayaman. Mindset po, kung gusto mong yumaman. Kaya sino sa inyo ang gustong yumaman? Yung mga nanonood sa atin. Imbis yung mga bashers natin mainggit, magtanong kayo. Tanong kayo rito. Paano umasenso sa buhay? Huwag kasing assuming na marami na kayong nalalaman. Ako po, never ako nag-assume na marami na akong nalalaman. Kasi po, lalo na ngayon na panahon ng digital age, kahit po alimbawa, mataas na yung inyong pinag-aralan kung ano pang mga doctorate, masteral. Baka yung inyong doctorate in masteral, obsolete na. O diba? Huwag mahiya na magtanong. Education po is a continuing process. Butit na rinig ko si Calob. Ganun lang pala, mga kababayan, ang sikreto. Gusto mong umasenso sa buhay? Una, alisin mo yung inggit. Pangalawa, mag-aral ka. Kahit nakagraduate ka na, patuloy kang mag-aral. Baka yung pinag-aralan mo, obsolete na. Adapt the millionaire's mind. Ganon. Imbis na sige ang pambas ninyo rito. Imbis na mainggit kayo sa kapwa. So, tama itong sinabi rito. Focus lang kayo. Focus lang tayo sa ating ginagawa. Do not be distracted sa mga sinasabi ng iba. Tama pa? Dito tayo sa isa pa. Sabi ng isa pang nagriya, kaya lang di ko Arabic yata yan, yung pangalan niya. Tama ka po, sir. Nasa tao lang ang pag-asenso kung may pangarap ka. Correct. Huwag titigil sa pangarap. Kahit matanda na tayo, patuloy pong mangarap. Hindi yung iwaksi natin yung mga pag-iisip na matanda na niya ako, retired na ako. Ako po retired na. At age 50 nag-retire na ako. Pero nang mag-retire ako, ginawa kong productive pa rin yung aking buhay. Tuloy lang ako sa aking mga ginagawa. At pinagbuti ko pang lalo yung aking craft. At hindi po tayo tumigil sa sasaliksik para hindi po tayo mapag-iwanan ng panahon. Napakabilis po ang pagbabago ng ating mundo, lalo na po yung advances sa ating technology. Di ba? Pag hindi po tayo nakasabay sa unlad, pag-advance ng ating technology, talagang mapag-iiwanan ka. You will be rendered irrelevant. Tama pa? Sabi ng isa rito, it's true, hindi kailangan may title o diploma. Kailangan lang ay may idea at kasipagan. Okay din yung sinasabi po ninyo. Pero advantage pa rin po yung may titulo at saka may diploma. Kasi alam naman po ninyo, dito sa ating mundo, lalo dito sa Pilipinas, pag wala kang titulo, wala kang diploma, wala kang degree, mababa ang tingin sa'yo. Di ba? Although, alam natin, marami tayong kilala mga kababayan na may degree, may diploma, may masteral pa nga, yung iba pa nga nagtapos ng cum laude. Pero hindi pinalad po sa buhay. Kasi nga, siguro, hindi na-acquire yung tamang mindset.
Ano niya, Mr. Maravillas, yung tamang mindset. Kahit ka matalino, pag yung mindset mo po, mindset ng mahirap, di ba? Maraming matatalino, pero yung mindset niya sa pangmahirap. So, ang nangyari mga kababayan, ang nagkinabang ng kanyang talino, yung hindi man nagtapos, wala mang titulo na tulad niya, pero naka-acquire ng mindset ng mayaman. Empleyado siya. Tulad ni Bill Gates, hindi man nakapagtapos si Bill Gates, tulad ni Facebook, ni Meta, di man po nakagraduate, naka-acquire mga kababayan ng mindset ng mayaman. Yung mga magagaling sa mundo, empleyado nila. You see, ganun ang buhay po. Kaya importante magpaturo. Ako po, hindi ako naiya kahit matanda na ako. Nagpaturo ako sa marurunong. Kasi po, pag ang belief mo, ikaw na yung pinakang magaling, ikaw na yung pinakang marunong, ang ibig lang sabihin yan, ayaw mo nang matuto ng bago. Hindi mo alam, yung karunungan na na-acquire mo in school o sa trabaho, hindi na pala applicable ngayong panahon. Pinaglipasan ka na pala. You see? Kaya ang daming mga matatalino, mga kababayan, sa academics, tinalo lang ng mga tinatawag na street smart. Tama ba? Sabi ng Kingdom Ambassador Ecclesia, gusto kong umasenso para magalit sa akin ang buong inggitero. Tuloy nyo, sir. Gusto ko ang topic na yan. For me, wealth is power. Ang wealth po, nagiging magnet ng power. Pero sabi ni K.R. Baron, knowledge is power. Kung walang knowledge niya, walang power. Tama din siya po. And with knowledge, you can acquire wealth. And with wealth, great wealth, you will have power. Tama po? Kasi pag mahirap ka dito sa mundo, di ba yung kasabihan? Ang taong walang pilak, parang ibong walang pakpak. Tama? Makita naman po ninyo sa paligid, kahit nga po sa mga kamag-anak, yung mahirap na kamag-anak, hindi kinikilala po. Huyo ka. Pero pag umasenso na po sa buhay, lahat po kilala ka. Di ba? Ganon ang natura sa buhay po. Sabi ng isa pa rito, maging sa mga magkakamag-anak, nagagalit kapag yung kamag-anak umasenso sa buhay. Pumapasok kasi yung inggit. Kaya sabi natin kanina, alisin natin yung inggit sa kapwa, inggit sa katawan. Yan ang isa sa mga barriers kung bakit hindi ka umasenso sa buhay. Kasi mainggitin ka sa kapwa mo. So kailangan turuan mo yung sarili mo na maka-appreciate sa mga magagandang nangyayari, sa mga kakilala mo, kaibigan mo. Pag natutunan mo yon, dadalo yung blessing sa'yo. Sabi nga po sa nabasa ko about envy, the envious man grows lean at the success of his neighbor. A man shall never be enriched by envy. Pag alam kasi, mga kababayan ng mga nakapaligid sa'yo na inggitiro ka, iiwasan ka. Yan ang yung taong niya, inggitiro. So, lalayo sa'yo yung lalayo sa'yo yung blessing. Iiwasan ka ng mga taong matitino. Kaya sabi ng nabasa natin, a man shall never be enriched by envy. Ayos pa? Ayan lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung may mga topics po kayo about relationship, about family, problema ninyo sa mga anak ninyo na pwede ninyong i-share dito. Hindi man kailangan pangalanan natin para mapag-usapan at makapagbigay tayo ng konting advice pati yung ating mga tagapanood. Ayos pa? Ayan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.